Showbiz fanatics, Miles Ocampo, totoo nga bang na-offend with Mr. Joey De Leon? At ano nga ba ang tunay na nangyari patungkol po sa issue ng body shaming di umano na ibinibintang kay Sir Joey De Leon? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, ng lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayon pag-usapan natin ito kasi kanina po ay talagang natuwa po ang lahat dahil nakakita tayo ng isang panibagong segment ng Barangay 14344 kung saan ay imbitado nga ang isa sa mga sikat na vlogger at pinag-usapan. Dati po kasi itong si Mariano, ano po yan, talent po siya ng isang agency kung saan yung kanya pong parang ipinapartner po siya sa isang girl na hindi naman talaga niya gusto. So, parang ang naging ganap nila doon is parsiyahin yung mga, kumbaga scripted lang po yung kanilang pinalalabas. So, dahil dito, nagkaroon po ng parang serious relationship si Mariano na binabash ng marami para lang po to give you background dito po sa vlogger na ito. Tapos, ito pong babaeng ito ay binabash ng marami dahil baka daw pinipirahan lang si Mariano, ganyan-ganyan, kasi alam niya na si Mariano ay napakaraming mga fans, ang daming nanonood sa kanya. At dito nila pinatunayan, napili nila sa Itbulaga para po patunayan na talagang hindi sila scripted at totoo yung kanilang relationship. Unlike the other women na pinartner kay Mariano noon. Dahil doon talagang super binash po sila hanggang sa ang dami nagagalit kay Mariano dahil third party daw si Mariano. Nagkaroon daw siya ng third party, niloko niya yung girl. Pero hindi alam ng lahat. Eventually, lumabas din ang totoo na yung girl pala mismo ay meron din pala siyang ibang karelasyon. So, dahil dito ay tuluyan na nga na nabigyan ng chance yung relationship nitong dalawang ito, si Mariano at ang girl na to, na talagang ipagpatuloy at pumunta na dun sa pinaka-serious relationship kung saan magpapakasal na sila. So, this time pinakinggan po ng Itbulaga yung kahilingan ng marami na it's about magjowa, diba? Kasi parang ang pinifeature kasi nila yung puro matatandang relationship. But this time, ito na iba na. So, ngayon naman pag-usapan natin itong si Miles kasi meron po kasi mga bashers na nagsasalita against Mr. Joey De Leon. Parang lang sila, sumusunod lang sila sa hype, diba? Kasi may mga nagsabi sa Twitter na meron daw body shaming na naganap dito po sa serye o dito po sa isang episode ng Itbulaga sa Gimme 5. Kung saan, ito pong mga contestant na ito, alam naman natin kung ano pong format ng Gimme 5, kung talagang legit Dover Cards ka, alam ko pong nanonood ka niyan. And you know, exactly, kung ano po talaga yung totoong nangyayari kapag po may Gimme 5 segment, diba? Kung saan inuhulaan nila, parang Pinoy style. At lumabas po sa screen yung word na biik. Dahil nakita natin na sobrang hirap na talaga yung dalawang magpartner na ito na halos wala pa silang nahuhulaan. Ito pong si Sir Joey De Leon na nasa likod ng isa na sa mga manghuhula ng word ay may itinuturo siya, nakitang-kita sa screen na parang itinuturo niya itong si Miss Miles Ocampo nung tinatanong na po yung word na nandun sa screen, which is biik nga. Ang akala ng lahat si Miles Ocampo yung tinutukoy ni Joey De Leon. So doon na po nagsimula yung tinatawag na body shaming daw di umano ni Sir Joey De Leon dito kay Miss Miles, na lumabas at nag-ugat-ugat na po yung mga usapin. Samantalang si Miles, wala naman pong nakita. Ito po yung pinaka-exact na video, no? Ayan lang kasi nakita natin yung split screen. Pero, tapos parang ni-incorporate pa dun sa reaction ni Miles. Ayan, tinuturo niya. Ayan, tinuturo ni Sir Joey De Leon. Pero hindi nila alam, si Vic Soto ang tinuturo. Buti na lang magaling yung cameraman, tinutok yan. Kaya pumagitna si Vic kasi parang biik, which is parang Vic, ganon, diba? Parang sounds like Vic.
So dahil dito, nababash ngayon si Sir JDL patungkol sa issue ng body shaming, which is wala naman po siyang ginagawang mali doon, 'di ba? So ito po ay palabas lang ng ilan sa mga bashers. Alam niyo po kasi, kung totoong legit lover cards yung mga bashers na yan, makikita at toong nanonood at sumusubaybay sa Itbulaga, makikita nila yung senaryo. Kaso nga lang, dahil may isang nagsalita sa Twitter at pinaniwalaan naman agad nang hindi pa pinanonood yung buong video, no? At hindi rin po totoo na si Miles ay na-offend. Tinignan po nga natin yung mga post ni Miles Ocampo Wala naman po siyang any signs na magpapaalam na siya. Dahil lang doon, hindi po ganong klase ng artista si Miles Ocampo, at si JDL po ay ingat na ingat din po sa mga ganong bagay, dahil alam natin na napaka-sensitive at na may nakabantay din po na MTRCB para po i-call out sila if something bad is happening, or parang meron kang minabody shaming ka sa part na yun. Kaya naman, syempre, tahimik naman ang both sides. Tanging mga bashers lang naman talagang gumagawa ng issue para po talagang ito ay i-bash ng iba si Sir JDL. Pero in fact, hindi naman din affected itong si JDL dahil wala naman siyang ginawang masama. So anyway, sarito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa ating last update. Unahin natin si Amid Soong. Nakalagay na yan sa history ang pang-aagaw ng noontime show. True. Kapag po hinanap po ninyo yung word na Itbulaga, makikita niyo po doon na parang yung term na Itbulaga ay merong agawan, no? Hindi na mabubura sa history yan. At ang tanging mga agaw ay walang iba kundi ang halushos, So talagang naka-history na siya. And of course, another comments, Jasmine Garcia, ganyan lang gagawin ng tape yung humanap ng masisisi. Di lang si marunong magbayad, pati mga host at empleyado, dabi nila hindi binabayaran. True. Totoo naman po yan, marami na pong nagpatunay patungkol sa issue na yan. Hindi lang po isang tao, kundi marami na po. Hanggang sa ngayon, hindi lang nagsasalita yung mga empleyado nila dyan. Maaaring nangyayari din yan, no? So, kaya talagang legit talaga yung sinasabi ni senator, or the dating senator Tito Sen. Sabi naman ni Romy Obispo, "Good evening, Ma'am Darred's channel. Tama lang ginawa ni Mr. T. Iwanan na lang niya ang tape ink. Yung share niya, tulong mo na lang yun sa mga lusos." Sana nga ganun lang kaliit, pero kasi malaki kasi yung part ni Mr. Halusos doon. Kahit na sabihin mo ilang percent, mas malaki pa rin yung percentage na shares. Niya yan for the longest time pinaghirapan niya ni Mr. T. So deserve niya namang makuha yung shares niya. And I know, sa pag-alis po kasi ni Mr. T, meron na pong na-learn na lesson ng tape. Kasi pag hindi nila natutunan yung lesson, iiwan po talaga sila ng mga tao na nasa sa kanila. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!